sa huli, palagi pabalik pa rin sa hayakap mo. Thank you so much. But nandun ako parang medyo na may, what the hell? Tanong lang sa'yo, ako ba kaya'y ibigin mo? Hello Katden fans! Ito na nga napamura si Ma'am Catherine mga kasamblers dahil sobrang gulat dun sa may palagi, no? Hindi ko alam kung ano yung coincidence lang ba ito mga kasamblers, kasi nga di ba ang theme song nila ni Sir Alden mga kasambreros ay palagi, no, ni Sir TJ Monterde at saka ni Ma'am Casey Tandingan. So dito kasi ang ginawa ng contestant dito na si OD sa PGT mga kasambreros ay parang nag-magic siya, no. Hindi siya magic na ano na parang usual na may mga cards, may mga mga tricks. Sa kanya interconnected. Parang incorporate niya lahat mga kasambreros ng pangyayari, yung envelope, yung pagpunta niya galing sa or yung visa niya, yung remote control, yung singer daw siya, tapos may notebook siya na hinand over kay kay Ma'am Eugene. Parang si Ma'am Catherine yung color, no. Tapos yung nakagulat talaga dito yung yung sa palagi nga mga kasambreros, no. Pero lahat naman ng ginawa niya na tricks ay although no tayo po ay against sa magic mga kasambreros, no. Pero ito yung ginawa niya talagang si Ma'am Catherine na napamura. Parang parang ganun, sabi niya ganun, napamura siya kasi nga dun sa palagi sa remote control na yung kumanta siya, no, yung African song na kinanta niya, tapos nung rewind na yung remote control ay palagi pala siya mga kasambreros. Grabe, no. Although ako may background ako dito sa may tawag dito, yung pagbabaliktad ba ng lyrics mga kasambreros, ay yun po siya, no. Parang alam ko yung technique doon kung bakit yung lyrics niya ay nababaliktad. Pero yung African song na parang lyrics niya parang biniliktad niya lang yung mga lyrics or mga words mga kasambreros. Pero alam ko yung technique diyan mga kasambreros, kasi may mga napapanood ako rin sa YouTube na kung paano siya baliktarin. Pero yun nga, no, talagang si Ma'am Catherine nagulat na yun po, no, palagi. So pero napili niya palagi number 1 mga kasambreros. So alam na natin mga kasambreros kung bakit ganito ang nangyayari kina Ma'am Catherine at saka Sir Alden mga kasambreros. Tapos yung sa wifi din, no, naging pansin palagi yung lahat ng cellphone wifi ng pangalan ng mga judges, kahit ng mga audiences mga kasambreros na naging pansin palagi. Yun, na-amaze sila, and dahil nga dito kay OD ay naging mataas yung standards na mga judges mga kasambreros sa pag-magic or paggaganto mga kasambreros. So talagang si Ma'am Catherine ay napamura. Tapos ito, magkaiba naman yung reaction niya dito mga kasambreros dito sa Villanueva Twins, kasi nga yung isa dito ay una parang nausibalasi yung kanilang ginitara ba, pero nung sa huli na nga ay yung isa niyang twin ay yung kahit maputi ng buhok mo yung kanyang ginitara acoustic mga kasambreros. Tapos yung Catherine parang wala lang, no, parang halata naka-move on na kay Daniel mga kasambreros, kasi di ba yung kinanta nila dati mga kasambreros or ni DJ yung kahit maputi na ang buhok mo. Tapos ang ginawa niya, jamming lang din siya mga kasambreros. So parang sabi niya sige kanta tayo, sabi gano'n. So parang parang wala lang, no, halata mo talaga na naka-move on na siya mga kasambreros. Although yung iba mga tao binibigyan ng meaning, kasi nga yung checker din na damit na sinuot ni Ma'am Catherine dun sa pagpunta niya recently sa Ivy Clinic ay yung parang sweater long sleeve na sinuot din dati ni Sir Daniel Padilla mga kasos, kung nakita niyo po sa inyong screen. So sa Sir DJ yung sumuot nun mga kasos. Hindi ko alam kung yan yun or bumili lang sila dati kasi twinning pa. Pero tayo po ay team panatag mga kasambreros. Sabi nga ni Mami Min, pag-isipan mo mabuti kasi habang buhay mo makasama ang lalaki, ganun kasi ilang beses siya parang yung dati niyang karelasyon si Sir DJ ay alam natin yung kanya sinapit mga kasambreros. Maging sa mga public appearances nila ay parang limitado ang kanyang galaw mga kasambreros. So yun po, no, talagang dito ay nagulat ako sa reaction niya, napamura mga kasambreros, kaya pinapanood ko talaga yung buong video para ako man ay tama yung aking i-deliver na information sa ating YouTube channel.
hindi tayo gagawa-gawa lang na ano para hindi tayo fake information or false information mga kasambreros. So yun po, no. And then ito, si Sir Alden, konting update tayo. Kahapon pa ay nag-release ng parang behind the scene yung out of order niya na bagong pelikula nga, no, with Heaven Peralejo mga kasambreros. So dito ay parang naka-black suit siya, no, para naka-Amerikana, pati yung kanyang kasamang babae mga kasos. Si Joy Spring ba to? Hindi po siya. So pero comment po kayo kung kilala. Parang si Joy Spring nga siya, no. So yun, parang nagtataya-taya sila mga kasos lang kamay. So ang kulit lang. So ito po, no, abangan din natin ito mga kasambreros. Itong kanyang bagong movie. So hindi ko alam kung ano kasi May 17 kahapon pinapalabas na ang Mission Impossible The Final Reckoning. Pero hindi ko alam kung kailan itong kanyang out of order mga kasos. Sabi dati Feb pa pinapalabas. So ito yung behind the scene. Tapos ito, support, no, si Pops Alden sa parang binisita si Alden Richards kahapon sa pwesto or parang business ni Mitch Oliva at saka ni Prince Bernas mga kasambreros. Parang lahat yata ng lahat ng katropa nila sa athletics ay bumisita. Nandito rin si Anton, si Mauro Lumba, si Marlene Capones na mag-asawa mga kasambreros ay bumisita rin po, no. So grabe yung support nila, no. Sa sobrang closeness nila kahit sa Holy Week magkakasama. Sa biking, sa workouts and so on, no. Sugar High Bakery PH yung pangalan ng nila Mitch Oliva mga kasambreros. So ito po, no, sobrang supportive talaga ni Sir Alden sa showbiz industry, maging sa business industry ay kung pa todo suporta ang yung Pops Alden sa kanyang mga kaibigan. And then ito, na Instagram story ni Riza kahapon. Kalimutan ko pangalan ng aso ni Sir Alden na to. Na ko ito kahapon, take note ko na wala yata. Parang nakatingin siya dun sa sakyan ni Sir Alden. Hindi ko alam, baka paalis na si Sir Alden neto mga kasambreros. Kung kaya nakatingin ang kanyang pinakamamahal na fur baby mga kasambreros. So yun, no. Tapos ito may mga marami actually, no, mga video clips kahapon kay Ma'am Catherine na sobrang ganda niya doon sa Great Taste White na convention event sa Pure Gold mga kasambreros. Tumatawa lang si Catherine. So yung PGT kasi, di ba, pre-shoot siya. So or pre-tape, kung kaya habang pinapalabas yan ay segue pa rin siya ng ibang mga agenda mga kasambreros. Tapos ito last item natin, sobrang ganda naman kasi dito sa mga white compilation nila, no? Medyo alam ko medyo matagal na ito, pero ang ganda, para siyang Koreana na artista mga kasambreros sa kanyang ayos na ito, naka white na t-shirt. Tapos parang nag-aayos siya, no? Oo nga, ito nga yung studio. Tingnan yung studio na kulay puti na background sa likod. Yung parating naanuhan ni Sir Alden mga kasambreros. So alam na, no? Isang studio talaga sila mga kasambreros. Alright, so po sa ating captain items. Sana po ay pangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasambreros. Ang title natin, Hindi Pabaya. 2 Peter 3 verse 9, the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, sa atin, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Sa Tagalog po, ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So ito mga kasambreros, sinabi ito ni Apostol Pablo sa mga taong nagdududa ng ng second coming o ng pangako ng Panginoong Jesus mga kasambreros na siya po ay babalik. Kasi diba sobrang tagal na nung si Jesus Christ ay dumating sa mundong ito, and then still counting mga kasambreros. So para sa atin ito mga kasambreros, na kasi yung scenario na ito ay parang kinukutsa, no, or iniinsulto na mga scoffers, no, na mga kumaga pa hindi nanampalataya sa Panginoon mga kasambreros, si Jesus Christ and even His disciples na ba't ang tagal-tagal naman, ang bagal-bagal, para nagpapabayaan yata ang Panginoon ninyo sa kanyang pangako, kasi ang tagal-tagal na ay hindi pa rin nangyayari yung kanyang sinasabi na
darating ako, pero hindi pa rin nangyayari. So sa verses 5 to 6 actually, kapag titingnan natin itong 2 Peter mga kasembreros, ay nire-remind tayong mga mambabasa, mananampalataya at anak ng Panginoon mga kasembreros na God previously destroyed the world with a flood in Noah's time. So talagang sa time ni Noah, alam natin yung istorya na lumubog lahat, okay? Pati yung pinakamataas na bundok na Mount Everest sa buong mundo ay ilang metro pa ang papanilagpas ng tubig para sure na mawala talaga lahat ng lahi ng humanity, and even the animals mga kasembreros, and only yung mga animals at saka mga tao lang sa barko ni Noah ang maliligtas. So Peter then responds to a question he knew was on his readers' mind, namely, what is taking God so long? So ano nagpapatagal, ano nagpapabagal sa Panginoon? Bakit parang nagpabaya na siya sa kanyang pangako? So ganun ang kanyang inisip. Parang nag-advance thinking siya mga kasembreros, na yun po yung iniisip ng mga tao o ng mga kumukot siya at nang insulto sa pangako ng Panginoon. And then sa verse 9, in-explain niya na yung mercy, awa para ng Panginoon kung bakit niya dinidelay yung kanyang paghahatol, yung judgment. Kasi nga pagdating niya dito, second coming niya mga kasembreros ay huhusgahan niya na, no? He will be a judge to the entire people, to the entire humanity mga kasembreros. So God is waiting to give more people the opportunity to repent. So para sa atin yun na benefit na sabi niya rito, para hindi niya pinapatagal niya pa kasi ayaw niyang mas marami ang mapupunta sa impyerno at mapapahamak, kundi mas marami sana ang tumalikod sa kasalanan at magsisi mga kasembreros. Kasi ayaw na, parang tatay mo lang, no, na as much as possible, kapag kaya ng pasensya, kaya ng pagpapatawad, kaya ng iyong pag-ibig at patience mga kasembreros, ay patatawarin mo as long as kaya mga kasembreros. So yun po, no, nag-encourage sa atin ito na mamuhay ng may pananampalataya, may kabanalan at anticipation ba ng pananabik ng pagdarating or pagdating ng ating Panginoong Hesus mga kasembreros. So hindi niya dinidelay, hindi siya nagpapabaya sa kanyang pangako. Instead ay binibigyan niya pa ng chance, no, ng ng time ang mga tao para magsisi sa mga kasalanan. So some of the confusion regarding the meaning of 2 Peter 3:9 is the wording of the King James translation. So King James version kasi, not willing that any should perish. Not willing makes it sounds as if God does not allow any to perish. So parang ayaw niya, no? Ayaw niya sana mga kasembreros na sino ba naman ang tatay na gustong ipahamak ang anak, no? Gustong paluin, gustong ipagkanulo or husgahan mga kasembreros, di ba? Bilang ikaw nakakatandang kapatid, or ikaw lolo, lola, ikaw magulang, parang as much as possible ayaw mong pagbuhatan ng kamay, maging harsh or maging abusive or maging hindi naman abusive, no, yung maging strict ba na disiplina mga kasembreros, or strictong disiplina sa ating mga anak or nakakabatang kapatid or apo, for example. So in no sense does Peter or 2 Peter 3 verse 9 contradict the idea that God elects certain people to salvation. First, in context, election is not at all what the verse is talking about. Second, to interpret not willing that any should perish as does not allow any to perish results in the false doctrine of universalism. So, yung iba kasi na misinterpret ito mga kasembreros. In the same way, God does not desire anyone to perish. So, medyo nagkalituhan lang dun sa King James version. So, sa ibang version mga kasembreros na parang sasabi na gusto pa nila mas gusto ng Diyos na mas maraming mapahamak. So, opposite po yun. Ayaw niya. Kasi, kung pa yung pag-ibig niya, hindi mo na mako-question na conditional ba ito, na yung pag-ibig ba ng Diyos ay totoo. Kasi binigyan niya ng kaisa-isang anak, no? Yun pa lang ay doon na pagbabasehan. And Romans 5:8, no? Minahal tayo ng Diyos, inibig niya tayo kahit na hindi tayo kamahal-mahal na. Wala nang gustong kumukop, wala nang gustong umibig sa atin, but God still showed and manifested His love by sending His Son, Jesus Christ. At the same time, God recognizes that not everyone will come to repentance. So, alam ng Diyos yon na hindi lahat ay talagang magsisisi mga kasembreros. Kasi, kung pa yung pag-ibig niya, hindi mo na mako-question na yung pag-ibig ba ng Diyos ay totoo. Kasi binigyan niya ng kaisa-isang anak, no? Yun pa lang ay doon na pagbabasehan. And Romans 5:8, no? Minahal tayo ng Diyos, inibig niya tayo kahit na hindi tayo kamahal-mahal na. Wala nang gustong kumukop, wala nang gustong umibig sa atin, but God still showed and manifested His love by sending His Son, Jesus Christ. At the same time, God recognizes that not everyone will come to repentance. So, alam ng Diyos yon na hindi lahat ay talagang magsisisi mga kasembreros.
yung will ng tao, mababasehan mo na lang dun sa mga taong may time sa Panginoon araw-araw, o yung mga taong may mga walang time talaga. So doon mo pagbabasehan yung if they have time, so yun ang mga taong dinidesire na magsisi, no, as much as possible ay hindi magkasala, mga kasembreros. Whereas yung mga taong walang time, yun talaga sila yung hindi magsisisi kasi nga hindi nga silang lalaan ng time sa Panginoon eh. So that is an indication or one indication na ayaw nila magsisi because ayaw nilang dumulog sa Panginoon or ayaw nilang maglaan ng panahon. It is undeniable that many will perish. So Matthew 7:13-14. So marami talaga ang mapapahamak, mga kasembreros, but as much as possible ay ayaw ng Panginoon. That is why yung 2 Peter chapter 3 verse 9 ay reminder para sa atin na meron pang chance, meron pang panahon, meron pang nalalabing oras na tayo po ay dumulog at saka magsisi sa ating kasalanan because He is a forgiving, loving God, mga kasembreros, and unquestionable, undeniable, no, indubitably, mga kasembreros, sa ating English vocabulary. So walang duda, no, 100%, 200%, 300%, 500%, mga kasembreros, yung kanyang pag-ibig, mga kasembreros. Kung tayo ay hindi nakakaramdam ng pag-ibig sa ibang tao, sa ating magulang, sa ating kapatid, sa ating asawa, sa ating anak, but God is the ultimate source of love, mga kasembreros, no question, certain, trustworthy, mga kasembreros. Alright, so na po in the meantime, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, full of love, Jesus Christ, full of forgiveness, full of chances, Jesus Christ Himself. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasembreros, and paalam po. I love you.